Tinutukan ng resibo ang pagtugis ng mga otoridad sa isang ina sa Pampanga na ibinebenta raw online ang kanyang mga menor de edad na anak. Pero hindi lang pala online ang kahindik-hindik na pang-aabuso at eksploitasyon umano sa mga walang kamalay-balay na musmos. December 2024, nakatanggap ng isang tip ang National Bureau of Investigation o NBI Human Trafficking Division mula sa isang foreign law enforcement agency. May isang ina raw na inilalako ang kanyang mga anak sa mga dayuhang kliyente. Ang ginagawa ng nanay is inaalok niya yung kanyang mga anak sa mga foreigner o sa mga banyaga. At ang pinakikita niya sa mga foreigner, yung mga hubad na larawan ng kanyang mga anak. Ito pong larawan na hawak ko ngayon ay isa lamang sa mga child sexual abuse or exploitation material o hubad na larawan na nakuha ng mga otoridad na nag-undercover para matugis ang suspect o ang sariling ina ng batang nasa larawan. Ang mga ganitong klase ng larawan ang di umano'y ipinadadala raw ng suspect sa mga dayuhang kliyente kapalit ng pera. At ito hong pinto na nasa likuran ng bata. Ito po yung nakapagpakumpirma sa NBI sa lokasyon ng mga biktima matapos ang ginawa nilang surveillance. Ang batang walang kamuang-muang na nasa litrato, 14 na taong gulang lamang. Ayon pa sa mga otoridad, iniengganyo rin daw ni Marie, hindi niya tunay na pangalan, na magpunta ng Pilipinas ang kanyang mga dayuhang kliyente para personal na abusuhin ang kanyang mga menor de edad na anak. Kaya wala nang inaksayang oras sa mga operatiba kasama ang resibo. Agad silang nagkasa ng isang entrapment operation. Sa 8 anak niya, 4 yung ayon. So, puro babae lang na may ino-offer niya dun sa undercover natin. So, itong area is squatter area. So, we believe na drug-infested din to. Tas ang risk involved dito sa case natin is puro kamag-anak niya yung halos na. Para tuluyang masilo ang suspect, kailangan munang paharapin ni Marie sa isang live show ang mga bata sa undercover agent na nagpapanggap na kliyente o padalhan ng mga operatiba ng masiselang larawan ng mga bata. Maya-maya pa, isang message ang natanggap ng mga otoridad. Ang suspect na si Marie at kanyang mga inilalako umunong anak online, ready na raw? Ilang saglit pa, iniharap na niya sa camera ang mga bata at tsaka pinakaway ng isa-isa. Ito na ang naging hudyat ng mga otoridad para sugurin ang bahay ng suspect. Pagpasok sa bahay, binasakan na ng karapatan sina Marie at ang kanyang kapatid na si Rona. Hindi niya tunay na pangalan. Na-aresto ho namin kayo sa salang RA 11930. Binubugaw ninyo yung anak ninyo online. Ngayon, na-aresto ho namin kayo ha. Na-aresto ho namin kayo. May karapatan ho kayong kumuha ng sarili nyong abogado. Magkasabwat daw ang dalawa sa malanswang online negosyo. Sister goals lang, mga ate. Inaresto rin ang asawa ni Marie na itatago namin sa pangalang Freddy. Hindi ko po kasama po yan. Doon po yung bahay ko. Wala po akong anak na babae. Siya po yung anak ko. Walang mag-aasikaso ng mga anak ko. Sinagip ng mga otoridad at ng City Social Welfare Office o CSWDO mga bata. Search dito sa loob ng bahay niya. Kukunin namin lahat ng mga devices na palagi namin may kinalaman dito sa offense to. Isa to. So kukunin namin siya, i-witness mo na i-dokumento namin ang pagkunin. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga otoridad sa loob ng bahay sa bisa ng search warrant. Dito sa sa lugar na to, meron tayong kuha ng mga sisams. Dito mismo ginawa yung malalaswang larawan. Especially ito, very distinguished to. So ito yung nakapag-identify sa atin na talagang dito ginawa yung sisams materials. Same background. Kaya na-confirm natin na dito niya ginagawa yung OSAIC activities niya. Natagpuan din ang iba't ibang klase ng cellphone na hinihinalang naglalaman ng child sexual materials o mga hubad ng larawan ng mga bata. Nakita rin sa loob ng bahay ni Marie ang mga resibo ng money transfer
na posible raw ebidensya ng mga naging transaksyon sa iba't ibang dayuhan. Nakapanayam ng resibo ang suspect na si Marie. Paliwanag niya, may nagturo lang daw sa kanya na ibenta ang malalaswang larawan at video ng kanyang sariling mga anak. May nag-offer lang po kasi sa akin. May nag-offer po sa inyo. Po, taga dito rin po. Marami po sila dito. Kailan po kayo inalok? Anong taon po? Last year pa po. 2 beses po. Wala last year. Tansya niyo po, mga ilang beses po kayong Isang beses po. Sabi niyo po kanina, dalawa. Opo, tas Ngayon po, isa. Opo. Panginoon. Pero sa gitna ng aming panayam, si Marie biglang nag-iba yata ang timpla. Kanina, ang lakas-lakas mo eh. Ngayong hinahinaan ka. Sinubukan din naming kunan ng panayam ang kapatid ni Marie na si Rona. Pero si Rona, biglang nilaglag si ate. Aba, anyari sa sister girls, Rona and Marie. Sabi niyo po kanina, inalok lang po kayo. Si ate ko lang po, di mo po ako nagaganan po. Pero alam niyo ba yung ginagawa? Oo, naturuan lang din po siya. Karamihan po talaga dito sa amin po dito, marami pong ganyan. Ano po yung ganyan? Mga nagsasalver sex po silang ganyan, hindi lang po siya, nasulsulan lang po yun. Hindi po ako yung anak niya. Pero si Rona, todo deny pa rin. Doon po ako sa loob, pinapadede ko po yung anak ko. Kanina, tinatanggi niyo po, sabi niyo po, hindi niyo po alam. Pero kita po kayo sa video call. Kasama po kayo sa... Wala ka nang lusot, Rona. Paliwanag naman ng asawa ni Marie na si Freddy. Wala po kayong alam na yung asawa po ninyo, ganun po yung ginagawa sa mga bata? Hindi ko po alam, ma'am. Ako, ma'am, magtatrabaho po kasi ako, ma'am. May construction po. Itong bahay po ninyo, magang liit lang po para hindi nyo makita. Wala mo po, ma'am. Matapos matimbog, dinala sa National Bureau of Investigation Office sa mga narestong sina Marie, Rona at Freddy. Sakaling mapatunayang nagkasala sa batas, nakakarap sila sa patong-patong na kasong paglabag sa qualified human trafficking at anti-online sexual abuse and exploitation of children. Ang penalty po para dito ay lifetime imprisonment po o habang buhay na pagkakulong at ang danyos perwisyo ay mula 2 milyon hanggang 5 milyon. Yun po yung magiging kaakibat na kaparusahan para sa paglabag sa human trafficking or qualified human trafficking para sa kaso na ito. Samantala, nito lang nakaraang Lunes, na-turn over na sa isang shelter ang mga nasagip na menor de edad. Sa tulong ng mga child psychologist, sasailalim sila sa healing process at angkop na intervention. Kami ay magkakaroon pa ng karagdagang investigasyon. Kung sakasakaling maka-build up kami ng kaso, po pwedeng sila rin ay maaresto namin dahil mag-a-apply rin kami ng search warrant para sa kanila. Hindi man maubos-ubos ang mga kaso ng online na pang-abuso sa mga bata, hindi naman titigil ang mga otoridad sa pagtutugis sa mga predator na karamihan ay mga dayuhan at trafficker na kung minsan ay kanila mismong mga magulang. Habang ang resibo patuloy na magbabantay at magpapalawak ng kamalayan tungkol sa nakababakalang isyong ito ng paglabag sa karapatan ng mga kabataan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel